Ngayon po, ipagpapatuloy natin ang karugtong na kabanata ng mga laro namin dito sa Bundok Isarog. Dito, ipapakita namin sa inyo kung paano namin nilalaro ang mga tradisyonal na laro dito sa Bundok Isarog. Gaya ng mga sumusunod. Sinasabi sa Biblia na ang tirador at bato ay isa sa mga mahalaga at nakamamatay na sandata ng mga militar. Alam nating lahat na sa pamamagitan ng tirador at bato, tinalo ng batang si David ang higanteng Filisteo. Sa katulad na paraan, may daan-daang iba pang mga Israelita sa iba pang mga tribo na napakahusay sa paggamit nito. Ano pat sa kaliwang kamay, pwede nilang tamaan ng bato ang isang hibla ng buhok lamang. Ang paligsahan sa pagpapana. Bata pa lamang, sinasanay na ang aming galing sa paggamit nito upang mahasa ang lahat ng kalahok sa pagiging nitong tirador. Ang pana ay ginagamit noong unang panahon, kapwa sa digmaan. Ang mga tribo ng Israel ay hindi lamang tanyag sa paggamit ng mga tirador, ngunit sila ay kilala rin sa paggamit ng mga palaso, tulad ng ipinahayag sa lumang tipan. Ang palaso noon ay gawa mula sa mga tambo o sa kahoy na nilagyan ng bakal na gamit sa digmaan. Ang ating mga tribo dito sa Pilipinas, ganoon dito sa Bundok Isarog, ay gamit din ang mga pana bilang sandata. Ang maikling palaso ay karaniwang ginagamit para sa pangangaso o pangingisda. Karaniwan, ang mga dulo ay gawa sa bakal, kahoy ng palma o kawayan. Ang kanilang mga panlabang palaso ay kadalasang mas mahaba kaysa paggamit sa pangangaso. Ang palaso ay halos nakalimutang kagawa. Ito ay natututunan ng mga sinaunang Aita kung paano gumawa ng mga pana mula sa kanilang mga magulang at iba pang nakatatanda sa kanilang tribo upang ipagpatuloy ang aming kaugalian sa pangangaso at pangangalap ng pagkain at pangangalaga sa kagubatan. Gayunpaman, ginamit ng mga sinaunang Aita ang mga pana at palaso bilang sandata para sa kanilang mga alitan sa tribo. Ang mga palaso noon, unang bahagi ng digmaan, ay may mga ulo na gawa sa bato. Ang bato ay sadyang hinugis at ito ay nabasag sa katawan, na napunit ang tama at dahilan ng matitinding sugat na maaaring mauwi sa malubhang sakit na ikinamamatay. Noong panahon ng digmaan, sa gubat, maraming Aita ang patuloy na gumagamit ng mga palaso at hihip. Sa huli, dahil sa makalumang gamit, wala silang laban sa mga makabagong sandata, gamit ng mga sundalo. Sa ngayong ika-2 siglo, ang karamihan sa mga kaugaliang pagpapana ay nawala. Gayon din ang tinatawag sa amin na garod o sibat na nilalaro namin sa pamamagitan ng paghahagis ng sibat na gamit ang isang mahabang kawayan na may matulis sa dulo. Mula sa kinatatayuan ng mga manlalaro, malakas na puwersa ang kailangan nito at kung sino ang may pinakamalayong hagis at maabot ang sinyal na tuldok ay siya ang panalo. Ginagamit din namin ito sa pangangaso para makahanap ng mga ligaw na hayop sa kagubatan. Makaraos kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tawag dito sa amin ay lagpitaw.
Dito noon hanggang sa ngayon, palakasan at pagalingan sa paggamit ng lagpitaw. Ito ang laro na ang gamit ay bato na siyang bala at ang ginagawang lagpitaw ay yari sa hibla ng abaka. Hindi madali ang paghahagis nito. Kailangan itong paikot-ikutin hanggang sa makaipon ng lakas bago bitawan ng isang manlalaro kung saan naroroon ang kanyang dapat tamaan. Kailangan pong maingat at marunong ang paggamit nito dahil maaaring may matamaan ng bato o kaya ay bumalik ang bato sa manlalaro. Ang mga nabanggit na laro ay maaaring masyadong malupit kaugnay ng mga pamantayan ngayon. Gayunpaman, ang mga nakaraang panahon ng ating mga ninuno ay nagbibigay daan sa atin na makilala kung paano nila binigyang kahalagahan ang konsepto ng lakas at palakasan. Ito ay tila salungat sa ngayon, kung saan kakaunting bilang ng mga kabataan ang tila nakikibahagi sa laro ng mga nakaraang panahon na nangangailangan ng pisikal na lakas. Ang mga tradisyonal na larong ito ay halos napalitan na ng ating pagkakahumaling sa mga teknolohiya. Bagamat sukdulan ng hirap ang mga laro, nakakalungkot na paunti-unti sa mga kabataan ngayon ang nakakaalam sa katutubong mga laro. Sa halip na isang hapon magsilaro at nang makipagkompetensyang mga laro, ang mga bata ngayon ay mas nakatuon sa social media at mga gaming cafe. Hindi naman maipapayo na gayahin, tulad ng pagsisimula ng tirador at magbotohan sa isa't isa. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa sa mga laro ng ating mga ninuno. Bigyang diin kung gaano kahalaga ang ating kultura, itaguyod at protektahan bago ito tuluyang maglaho. Ang susunod nating tatalakayin ay ang mga simple naming mga laro dito sa Bundok Isarog na makukuha lamang sa aming kapaligiran na galing sa ating kalikasan. Maraming salamat po.